So yun, magandang hapon mga Karos TV. So ngayon ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga tools na ginagamit natin araw-araw. So ngayon bibigyan ko lang kayo ng konting experience sa mga pinagdaanan ko noon nung wala pa akong mga gamit. So ang unang gamit ko noon ay isang Philip, isang flat, sa isang plies, sa isang tester na yung nabibili lang sa mga Muslim. So yun yung pinakaunang tools ko yung mga panahon na nag-aaral pa ako. So nag-aaral nga pala ako noon 2014. So graduate din ako noong 2014. So sa TESDA po yun. So unang-una wala rin po akong gamit noon, wala rin po akong pundar. So ang una talaga na pundar ko, talagang pinaghirapan ko talaga yung pressure washer ko. So yung pressure washer ko kasi mapapansin nyo wala dito. So nandun kasi sa kabila. So kasi meron kasi akong nilinis, no? So doon ko na siya nilalagay para mas madali ako pag aalis ako, wala na akong dala. So ngayon ang pag-uusapan natin kung paano ko ba sila napundar lahat. So nung nakaraang buwan nakabili ako nito, itong Barena. Nakapundar ako nito. So ang tatak nito ay Black & Decker. So na-tsempuhan ko siya na pre na yung isa. Bali yung isa nito, yun yung lumang model na pre. So ito yung bagong model na labas ng Black & Decker. So ang halaga naman nito ay nagkakahalaga ng 2,100. So napag iniipon ko yun, napag-ipunan ko yun, iniipon ko talaga para makabili ako nito. Kasi malaking importante ito, lalo na pag may mga installation tayo. So alam ng mga technician yan, pag wala tayong barena, so mahirap lumalaw. So next na napundar ko, itong gauge. Yung gauge ko, mumurahin lang to. Ano lang to, 450 or 500. Bumili lang ako ng hose na pang inverter. Wala po akong gauge na pang inverter. So ang ginagawa ko lang, kasi pag inverter ang kukunan mo, hindi ka pwede dito sa low side kasi masisira. Kasi pang R22 lang siya. So dito ako nagkakarga sa high side. Sa high side ako nagkakarga. Siyempre yung hose ko, bumili na lang din ako ng pang inverter na hose. So ang ano to na-tsempuhan ko lang siya na meron nito dun sa binibilang ko. Binili ko na talaga. Kasi hindi ko na talaga sinayang yung pagkakataon na hindi bilhin ito. Kasi malaking importante ito, lalo na pag magsiservice tayo, inverter yung aircon. So kailangan natin ito, wala tayong gauge. Meron naman nabibili, adapter. So bibili kayo ng 350. Pero mas mahirap gamitin kasi maraming uubos na preyon. So ito kasi pag salpak mo, swabe yung pagkakasalpak mo, walang lalabas na preyon. So ito 700 or 600, dun lang ito naglalaro. So yun yung mga kadalasan na meron akong gawa. Nagpupundar na ako nito, nakabili na ako nito, no? Konti-unti lang. Tapos ito pinakamahal kasi ano siya panghinang siya, torch. Nagkakahalaga naman to na 2,300 to. Pero matagal na to. Pinundar ko rin to. Kung mga may sideline pa ako noon, siyempre kailangan natin ng gamit na kumpleto. So ganun lang talaga, kailangan talaga mag-umpisa tayo sa wala. So mag-ipon tayo para meron tayong gamit. So kasabay nito binili ko yung tangke. Una, isa lang tangke ko isa lang. Pang R22 lang, pagka meron akong karga na preyon, no choice, tatapon ko talaga. Kasi hindi pwede. Pero pinapa-vacuum ko naman doon sa binibilang ko bago ko kasi may langis yun . So naging dalawa na sila, bumili na ako ng R22. Ito may laman pa to. So ito yung pang R22 ko. Ito yung pang 14A ko. So wala pa akong isang tangkay pang 134A. So bihira lang naman ako mag-repair ng rep. Kaya kadalasan talaga aircon. Saka kadalasan talaga aircon lahat. So meron ako ditong bag panlinis. Yung bag na plastic lang yun pang mga split type.
Yun ang ginagamit ko. Kasi hindi pa ako binibilan ng misis ko ng ano eh. Sabi niya bibilan niya daw ako. Eh hindi pa ako binibila, inaantay ko. Baka bukas bilan ako. So ito, 2-3. Pero kailangan talaga natin to. Minsan, ano, maghihinang tayo. In case na maputulan tayo ng tubo or mabalian pag nag-i-install. So kailangan talaga natin maghinang. So kailangan talaga natin to. Mahirap pag wala to. So ganun lang, unti-unti lang. Hanggat nakabili ako ng mga special tools. Mga side cutter, plies. Yung barena ko ito. Kaya paabot nga ako isang barena dyan. Yung ano. Hanggang nakabili na ako nito, yung clamp. Itong clamp ko na to, meron ako luma eh. Yung sa Muslim pa yun. Ito. Ito yung libre. Libre to. Kasi dalawang sakto yung bumili ako. May libre isa. So bubuksan ko para maniwala ko. Buti nga na-checkuhan ko na libre. So ito yung lumang model ng Black & Decker. Ito yung bagong model. Yan. So, ganun lang talaga. Talaga, kailangan mo magsikap para magkaroon tayo ng gamit. Lalo na sa mga kapwa ko technician, pag wala tayong gamit, mahirap manghiram. So, naranasan ko na rin yung manghiram. So, mahirap talaga. Next na ginawa ko, kasi wala pa akong pambili ng welding machine. So, nag-provide ako ng welding machine ko. DIY welding machine, gumawa ko. Kasi kailangan ko yun sa mga installation, lalo na sa mga bracket. Yung magpapabricate tayo ng bracket, lalo sa window type. So, ito yung DIY welding machine ko. Pakita ko sa inyo. Ito. Yan! Hindi ko na siya nilagyan ng kaha para yung init mailabas niya. So, ito, in-order ko lang to kay Lazada eh. Ano lang to, 100, tapos meron siyang shipping fee na 50. Thank you kay Lazada, kasi nagkaroon ako nito. Marami kay Lazada, pero hindi ko in-endorse si Lazada. Ito, gumawa lang ako, ginawa ko lang to, dalawang transformer ng oven. Kuha kayo doon, dalawa, tapos meron ako dyan, kung gusto nyo mapanood kung paano magawa, meron ako dyan, click nyo lang dyan yung pinaka, ano bang title nun? DIY welding machine, makikita nyo doon. Ito yun. Tapos tinesting ko to, wala tong daya, kasi yung iba, hindi ko alam kung totoo, yung may daya, o wala. Ito talaga totoo, nagagamit ko talaga to. Tapos makikita nyo doon sa video, talagang maganda yung tunaw niya. Maganda talaga. Pero ito pang mga bracket lang to. Pero okay na to. So yun lang. Tapos yung mga maliliit na bagay, mga importante natin. Ganito yung mga maliliit na pandukutan. Siyempre kailangan din natin ng metro. Adjustable. Siyempre kailangan natin pag mag-install tayo. Ito bago lang to kabili. Kasi so ito, grinder. Kailangan din natin yan. So ito yung meron ako ditong isang nabili. Kamakailan lang, napundar ko talaga siya kasi meron akong ginawang installation nun ng split type. Nag-install ako sa isang computer shop. So notice ako, wait, nasa ba yung luma kong gano'n? Yung kinakalawang na. Yun, tinapon na pala ng misis ko. Yung luma. Kinakalawang na kasi yun, talagang delikado pag nasugatan ka, tetano agad. So ito, bumili ako nito. So may balance pa ako dito eh. Inuna ako muna ng 1,000, tapos may 500. Tapos text na yung 500. Ay, 1,000, bali 1,500. Pero na ano, tapos na to. Ito yung laman nito. Kailangan nyo to, mga Karos TV, pagka mga bagong mga technician. So, ayan. Ito yung tube cutter. Pag mag-i-install tayo, siyempre pang putol. Ito naman yung pang switch, pang buka. Tapos ito yung pang
pang ano natin sa mga tubo. May mga iba-ibang sukat yan, no? So ito, hindi ko alam kung paano ito. Basta yun lang, importante to, lalo na mga installation tayo. So the best to, kasi 1.5 lang nabili to. Murang-mura. So ayan nga pala yung misis ko. Nahiyain eh. Ito, bili kayo nito, lalo na sa mga bago kasi importante ito, lalo na pag mga installation tayo. Ito nga pala yung luma ko, pero parehas din sila. Ayan, okay, nakalawang na. Babad na sa baking powder. Pero pwede daw to eh, pwede pa daw to, ibabad na sa baking powder. Pero bumili na ako ng ano, kasi ano yun eh, urgent yung installation ko na yun, so kailangan. Parang ano yun eh, on the spot na mag-install ka. So ganun ako ka ano dati. Siyempre, tayo mga technician, kailangan natin magpinda talaga ng gamit para meron tayong pang sideline o panggawa sa labas. Tapos, ito, pinch off. Ito ginagamit to sa mga window type, lalo pag magre-reprocess ka. Ang ginagawa ko, pinipinch off ko. Kiniklip ko yung pinaka-copper tube para walang sugungaw. Importante to kasi pag naka-access valve lang tayo, pwedeng sumingaw dun yung preyon, maubusan ng laman. So, babalik na naman tayo. Hindi kagaya pag pinch off mo siya, walang lalabas na preyon. So, yun lang guys. Ang aking mga gamit ay naipamahagi ko na sa inyo at naipailam ko na sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko. Saka meron pa isa. Siyempre kailangan natin ng, huwag tayo mawawalan nito, extension. So, dapat meron tayo lagi nito. So, yun lang, unti-unti lang guys, para makapundar kayo ng mga gamit. Para hindi na kayo mahirapan. So, alam mo naman yung mga ano, hiraman natin. Siyempre, kailangan din nila yun. So, ginagamit nila. Tapos, bilhin din kayo ganito, oh, pang-ligtest. Sa mga ginagamit sa mga barbershop, pampisik sa mga, pag magliligtest tayo. Ayan, pag magliligtest tayo yan. Lagyan na sabon. Sabon, tapos diretso sa tubo, kung saan kayo naginang. So, hanggang dun lang guys, no? Tapos sa susunod, papakita ko yung pressure washer ko para maalam nyo, ang tatak nun rin. Fujiyama yung pressure washer ko na yun. Sobrang tagal na noon kasi noon yun pa yung pinakaunang-unang gamit ko. Pressure washer na yun. So marami na rin kinita yun. So yun, napakaganda rin. Good performance. So hindi sa pinapromote ko yung Fujiyama na yun. Fujiyama. Maganda talaga siya tapos malakas pa. Suabe. Sa mga nagtatanong dyan yung ginagamit ko na ano, na nozzle, may mga nagtatanong sa akin na ang ano ko lang noon, mga Master Lodi, yung ano lang yun, copper tube na 1/4, tinusok ko lang yun dun sa pinaka-hose, tapos pinipit ko lang yun para yung labas ng tubig, wasak. Pero meron ako ginagamit na nozzle na maliit dun sa akin sa ginagawang ko. Maganda yun, papakita ko rin sa inyo yun. So next time. So, yun lang mga Ross TV, no? So, yun lang. Sana makapagpundar kayo sa mga bagong technician dyan, lalo na yung mga bagong graduate. So, unti-unti lang, huwag nyo muna bibiglain. Pag may sideline kayo, so bili kayo ng isang pirasong Philip. Susunod na sideline nyo, bili kayo ng isang pirasong flat. Okay. Susunod na sideline nyo, bili kayo ng adjustable. Sunod na sideline nyo, metro. Then, maunti nyo yun, malalahat nyo rin lahat ng gamit nyo, mabibili nyo rin yan. Basta magsikap lang tayo mga SP. So ngayon kulang pa rin naman to eh, hindi pa naman to kompleto, kulang pa to. So, marami pa akong wala. So gusto ko rin makabili ng mga vacuum pump, yung mga recovery machine. So kailangan ko yan. So bala ko talaga bundar nun para pag nag-business ako. So, kompleto na. Saka wala pa rin ako yung mga pang-flashing ko na mga portable nitro. Yun, wala pa ako. So, marami pang unang dito.
So ito lang, pinaalam ko lang sa inyo to dahil ito yung mga ginagamit ko sa araw-araw. So ito lang yung pinaka-importante sa akin. Saka yung misis ko. So yun lang guys, sana nakapulot kayo ng kahit konting kaalaman lang. Tapos share nyo rin sa iba para makatulong din tayo. Hindi na para sa atin, para din sa kanila. So yun lang guys. Thank you and God bless. See you soon on next video.